Medyo bad news ito sa Magnolia Hotshots dahil hindi na sila makakapasok dito sa top 4 kahit talunan pa nila ang Meralco Bolts. Ang nangyari kasi, tinalo ng Meralco itong Terra Firma kagabi at dahil dito itong Meralco ng 8 panalo. Kaya nga ito magiging magandang sitwasyon ngayon para dito sa barangay, dito sa Magnolia. Hindi na sila makakapasok doon sa top 4 dahil hanggang 7 wins na lang yung makukuha nila. Pero sa tingin ko kahit na wala ng twice to beat advantage ang Magnolia, magiging malakas pa rin sila pagdating dito sa playoffs. Kung sino man yung makalaban ng Magnolia dyan, kung NLEX, Rain or Shine, Hinebra or Meralco, bibigyan niya ng magandang laban itong Hotshots dahil ang lakas ng confidence nila ngayon, lalo na at natalo nga nila si Bolbol. Kaya itong si Clint Chapman ang laking bagay para niya sa Magnolia. Siyempre, disappointed sila na wala na silang top 4 advantage, hindi na sila makakapasok. Pero sa tingin ko magiging okay pa rin ito pagdating dito sa quarterfinals. Kailangan lang from start to finish maging maganda yung gagawing laro nitong si Coach L.A. Tenorio at itong mga players niya para masiguro na sila talaga ay kakayanin na maglaro talaga at maging mas okay yung kanilang performance. Kaya nga nasisiguro natin na itong si Coach L.A. Tenorio talaga ay papakita na magiging isa siyang to sa mga top coaches ng liga kung sakaling madala niya sa semifinals itong Magnolia. At meron yun namang personnel nila, kaya-kaya itong gawin. Kaya hindi ko nakikita problema yung hindi nila pagkuha ng twice to beat. Samantala naman, ang isang kinakailangan gawin ng Magnolia kung gusto nila talaga na makaabante pa ay makakuha ng additional production do sa mga local players nila. Naka 42 points si Clint Chapman ng huling game niya pero syempre mas maganda kung meron pang makukuhang contributions doon sa iba pa nila na mga players na naglalaro ngayon. Mukhang nagsisimula na yung mga posibleng trade dito sa PBA. Alam sure na balitaan nyo na yung posibleng gawing trade ng TNT at Titan Ultra. At ngayon daw mukhang itong Blackwater ay susunod na rin. Gagawa na rin sila ng malaking hakbang para magkaroon ng posibleng trade. Tignan natin kung ito yung mangyayari. Dahil syempre kung ikaw naman itong Magnolia, or rather, kung ikaw naman, itong koponan ng Blackwater, gusto mo na maging mas malakas ka sa susunod pang conference. At marami naman silang trade assets dyan, kabilang na to si Christian David, si Bearfield, and of course si Dallas Panopio. At yung mga ibang teams ang interesado rin sila dito sa draft pick ng Blackwater dahil inaasahan na magiging mataas ito. Kaya nga ngayon, sigurado tayo na magiging isa yan doon sa mga teams na gagawa ng hakbang para maipakita na sila talaga ay deserving na makapasok dito sa playoffs. Itong Blackwater naman, posible rin na i-trade nila yung kanilang draft pick naman sa MVP group. Kadalasan ganun yung ginagawa nila. Ngayon, para sa MVP group, kung gusto nila makuha yung draft pick ng Blackwater, kinakailangan asahan nila at mag-hope sila na hindi manalo sa susunod na conference itong bossing. At kapag nanalo itong Blackwater next conference at nag-qualify sa playoffs, bababa yung kanilang draft pick. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ito namang koponan ni Coach Pat Aquino ay talagang very busy dito sa pag-renovate ng roster nila. Sa tingin ko, mukhang hindi naman nila iti-trade yung kanilang draft pick at seryoso sa pag-rebuild. Kaya nga iyan ngayon yung magiging, sabihin natin nga abangan ng mga tao dito sa Blackwater. Kung ano ba yung kanilang gagawin dito sa kanilang lineup at kung seryoso ba talaga sila dito sa gagawin nilang pagpapalakas at pagpapakita na sila talaga ay magiging isa na doon sa mga tinatawag na team to beat at talagang lalaban na ng parehas at gagawin na lahat para sila ay makapasok na sa playoffs at hindi na yung palagi na i-eliminate agad.